Ang kahon ni Pandora. Noong unang panahon, ang magkapatid na mga higante na sina Epimetheus at Prometheus ay namuhay kasama ang mga Diyos at Diyosang Griego. Dahil sa pinakita ni Prometheus na katapangan, ay binigyan sila ng kapangyarihang lumikha. Isang araw, naisip ni Prometheus na humiling kay Zeus na ipagamit din ng apoy sa kanyang nilikha, ang mga tao. Agad na tumutol dito si Zeus dahil tanging ang mga Diyos at Diyosa lamang ang maaaring gumamit nito. Ngunit dahil kailangan ito ng mga tao upang mamuhay ng maayos, ay kumuha pa rin siya ng apoy sa tahanan ni Hephaestus, Diyos ng apoy at bulkan. Salungat sa kagustuhan ni Zeus na siyang ikinagalit nito. Pinarusahan si Prometheus ng araw-araw na pagtuklaw ng kanyang atay hanggang sa dumating si Heracles, na pinatay ang agila at pinatakas siya. Ngunit hindi pa rin nakontento si Zeus. Naisip niyang pati ang mga tao ay magdusa sa kanilang pagtanggap ng apoy. Hiniling niya na ang tulong ng mga Diyos at Diyosa upang lumikha ng babae mula sa luwan at bigyan ito ng basbas. Pinangalanan siyang Pandora, na ang kahulugan sa salitang Griego ay lahat ng handog, bago niya ito ipinahatid kay Hermes. Noon pa ay nakita na ni Prometheus ang pangyayari at binalaan na ang kanyang kapatid na huwag tumanggap ng kahit anong regalo mula sa mga Diyos at Diyosa sa kadahilan ng maaari itong maging patibong. Ngunit noong makita ni Epimetheus si Pandora, ay agad siyang napaibig sa dalaga at agad na inihanda ang kasal para sa kanilang dalawa. Nagbigay si Zeus ng regalo para sa kanilang kasal, isang kahon kasama ang susi nito, at binalaan sila na huwag itong bubuksan. Dahil nga sa paalala na rin ng kanyang kapatid, ay pinakiusapan ni Epimetheus si Pandora na huwag bubuksan ang kahon. Ngunit, sa kada araw na lumipas, ang pagiging mausisa ni Pandora ang naglagay sa lahat sa kapahamakan. Isang araw, nang umalis si Epimetheus patungo sa bukid, ay nagkaroon ng pagkakataon si Pandora na buksan ang kahon. Ipinasok niya ang susi at binuksan ito. Sabay-sabay nagsiliparan ng mga insektong nagre-representa sa masasamang bagay sa mundo. Si Pandora ay nagulat at agad isinara ang kahon, sabay napahagulhol. Dumating si Epimetheus at nakita niya ang kanyang asawang umiiyak, pati ang kahon. Agara naman niyang binuksan ang kahon at lumabas ang insektong dala-dala ang pag-asa. Napalabas man ni Pandora ang mga kasamaan sa mundo, kasama naman nito ang pag-asa na laging darating. Dahil dito, magpahanggang ngayon, makaranas man tayo ng kasamaan ng pagsubok, ay tiyak na darating ang pag-asa upang malalay sa atin sa panahon ng paghihirap.